Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Tatanggap ang Iran sa loob ng ilang linggo ng unang batch ng hanggang 400 shoulder-fired air defense missile launcher mula sa China. Ayon sa tatlong mapagkakatiwalaang source, ang hakbang na ito ay bahagi ng muling pagpapalakas ng depensa ng Tehran sa gitna ng matinding tensyon sa pagitan nito at ng Estados Unidos. Ipinapakita ng ulat na ito ang lumalalang sitwasyong militar sa gitnang silangan. Ang kontratang ito, na nagkakahalaga ng 60 hanggang 70 milyong dolyar, ay itinuturing na isa sa pinakamalaking kilalang pagsisikap ng Tehran upang palakasin ang short-range air defense nito. Mula nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel, nakita ang malalaking kakulangan sa kakayahan ng Iran na protektahan ang mga estratehikong pasilidad nito laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid. Sakop ng kasunduan ang pagbili ng 300 hanggang 400 man-portable air defense system na kilala rin bilang MANPADS. Kabilang sa mga makabagong sandatang ito ang QW-12 at FN-16 missiles na gawa sa China. Ang ganitong uri ng armas ay kilala sa pagiging madaling dalhin at gamitin ng mga sundalo sa larangan ng digmaan upang mabilis na tumugon sa anumang banta ng kaaway sa mababang altitude. Ang naturang kasunduan ay nilagdaan kasama ang Zhongqing Baoxiang International Investment, isang kumpanyang nakabase sa Hong Kong. Ayon sa mga source, ang kumpanyang ito ang nagsisilbing opisyal na tagapamagitan sa pagitan ng pamahalaan ng Iran at ng supplier mula sa China. Karaniwang ginagamit ang ganitong paraan upang maiwasan ang direktang pagsisiyasat ng mga bansa sa kanluran sa mga transaksyong militar. Nabuo ang ulat na ito sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kilalang ahensiya ng balita na Reuters batay sa mga pahayag ng mga source na humiling na huwag pangalanan dahil sa sensitibong katangian ng paksa. Inilalantad ng mga impormasyong ito ang masalimuot na kalakalan ng armas sa rehiyon. Bagamat may mga pagtatangkang ilihim ang transaksyon, unti-unting lumulutang ang mga detalye ng kasunduan sa mga internasyonal na ahensiya ng balita. Hindi agad tumugon ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran sa mga kahilingan para sa komento tungkol sa isyong ito. Samantala, mariing itinanggi ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China ang mga ulat at sinabing walang batayan ang mga ito. Ayon sa Beijing, patuloy na nagsusulong ang China ng kapayapaan at pagtatapos sa mga armadong hidwaan sa buong mundo, partikular sa magulong rehiyon ng gitnang silangan. Ang Zhongqing Baoxiang Group na nakabase sa Beijing, na siyang parent company ng tagapamagitang kumpanya sa Hong Kong, ay hindi rin agad nagbigay ng pahayag bilang tugon sa mga email na ipinadala rito. Ang pananahimik na ito ay lalo lamang nagpapataas sa hinala ng mga eksperto sa seguridad tungkol sa katotohanan ng transaksyon. Sa kabila nito, patuloy na sinusubaybayan ng mga bansa sa kanluran ang bawat galaw ng mga kumpanyang sangkot. Malaki ang pangangailangan ng Iran na muling mag-armas matapos ang ilang buwang pakikipaglaban kung saan sinalakay ng Estados Unidos at Israel ang mga pasilidad nito. Kabilang sa mga tinamaan ng mga planta ng missile at drone, gayon din ang mga air defense system ng Tehran. Bilang tugon, nagpakawala ang Iran ng mga ballistic missile at drone, ngunit nag-iwan ang labanan ng malaking puwang sa sarili nitong kakayahang pandepensa. Binigyang diin ng nagdaang labanan ang matinding hamon ng pagtatanggol sa mga permanenteng pasilidad militar laban sa mga makabagong eroplano at precision-guided weapons ng kalaban. Bagamat bigla ang sinuspinde ng Washington ang pambobomba noong Sabado, nagbabala si Pangulong Donald Trump na muling ipagpapatuloy ang mga pag-atake kung mabibigo ang mga negosasyong tapusin ang 5 buwang armadong tunggalian sa rehiyon. Ang paghahatid ng daan-daang MANPADS ay makabuluhang magpapalawak sa inventaryo ng Iran ng mga short-range air defense weapon. Bukod dito, ipinapakita rin nito kung paano lumalalim ang ugnayang militar sa pagitan ng Tehran at Beijing sa kabila ng mga babala ng United Nations. Maaaring baguhin ng ugnayang ito ang balanse ng puwersa sa gitnang silangan at magdulot ng panibagong suliranin sa Estados Unidos at sa mga kaalyado nito. Gayunpaman, nagbabala ang mga source na bagamat nilagdaan na ang kasunduan, maaari pa ring magbago ang schedule ng paghahatid, dami ng mga armas at iba pang detalye ng pagpapatupad nito. Ang geopolitikal na panggigipit at mga posibleng parusa mula sa kanluran ay maaring maging malaking hadlang sa maayos na pagpapatupad ng kontrata. Dahil dito, nananatiling maingat ang magkabilang panig sa bawat susunod na hakbang.
Sa ilalim ng planong na pagkasunduan ng mga partido, ang unang bahagi ng paghahatid ay ililipad mula sa Urumqi sa kanlurang bahagi ng China at dadaan sa Pakistan bago makarating sa Iran. Gayunpaman, hindi nilinaw ng mga source kung ang paglilipat mula Pakistan patungong Iran ay gagawin sa himpapawid o sa pamamagitan ng mga kalsada. Ipinapakita ng rutang ito ang komplikadong logistika ng naturang operasyon at ang pagsisikap na maiwasan ang pagmamanman ng mga kalaban. Agad namang naglabas ng pahayag ang ISPR, ang sangay ng militar ng Pakistan na namamahala sa ugnayang pampubliko, at sinabing walang katotohanan at gawa-gawa lamang ang mga espekulasyong kasangkot ang kanilang bansa sa pagpapadala ng mga sandata mula China patungong Iran. Hindi naman tumugon ang tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Pakistan sa mga kahilingan para sa karagdagang detalye tungkol sa usaping ito. Bagamat malaki ang ipinuhunan ng Iran sa nakalipas na 2 dekada sa mga missile, drone at radar, sinasabi ng mga eksperto na napakahalaga pa rin ng mga portable air defense system. Ang mga sandatang ito ay maaaring mabilis na maikalat sa iba't ibang lugar, patakbuhin ng maliliit na pangkat, at madalas na ilipat ng posisyon. Dahil dito, mas mahirap silang matukoy at targetin ng mga kaaway sa gitna ng labanan. Dahil sa mataas na mobilidad ng mga ito, ang mga manpads ay hindi gaanong madaling masira kumpara sa mga nakapirming air defense battery na madaling matukoy ng mga satellite ng kalaban. Ang kakayahang mabilis na maipuesto ang mga ito sa paligid ng mga sensitibong pasilidad ng enerhiya at militar ay nagbibigay sa Iran ng mas dinamiko at mas nababagong depensa laban sa mga biglaang pagsalakay ng mga drone at helicopter ng kaaway. Isang source sa seguridad mula sa Europa ang nagpahayag na batid ng kanilang pamahalaan ang ilang kontratang kasalukuyang pinag-uusapan tungkol sa posibleng pagbebenta ng QW series manpads sa Iran. Kabilang sa mga modelong pinag-uusapan ng QW12, QW18 at QW19, ipinapakita ng pag-unlad na ito na masusing binabantayan ng mga ahensiya ng intelihensiya sa Europa ang pagpapalawak ng kakayahang militar ng Tehran. Isang ikalawang source sa seguridad mula naman sa gitnang silangan ang nagkumpirmang aktibong naghahanap ang Iran ng pagkakataong bumili ng mga QW-12 at QW-18 missile. Gayunpaman, sinabi nitong wala itong direktang impormasyon kung formal nang natapos at napirmahan ang kasunduan. Ipinapakita ng pagkakaiba ng mga ulat ang labis na pagiging kumpidensyal at maingat na pagkilos ng mga bansang kasangkot sa transaksyon. Ayon naman sa dalawang Western intelligence source at isang opisyal ng Iran, pinag-aaralan din ng Tehran ang paggamit ng mga rutang panlupa upang mailipat ang mga supply militar mula sa China ng mas ligtas at palihim. Layunin ng paggamit ng mga daang panlupa na mabawasan ang panganib ng pagharang ng mga puwersa ng Estados Unidos o Israel na madalas nagbabantay sa mga pangunahing daanan sa himpapawid sa gitnang silangan. Ipinapakita ng nagaganap na pagbili ng armas ang patuloy na pag-asa ng Iran sa kombinasyon ng sarili nitong produksyon ng sandata at mga dayuhang supplier sa kabila ng maraming taon ng matitinding parusa at paghihigpit sa pag-aangkat ng mga kagamitang pandepensa. Ipinapakita rin ito na hindi naging sapat ang mga parusa ng kanluran upang tuluyang maputol ang supply ng armas patungo sa Tehran. Nauna nang iniulat ng Reuters na malapit ng selyuhan ng Iran ang isa pang hiwalay na kasunduan sa China para sa pagbili ng mga anti-ship cruise missile, bagamat hindi pa matiyak kung natuloy ang transaksyon. Malinaw na ipinahihiwatig ng mga kaganapang ito ang mas malalim na estratehikong ugnayan sa pagitan ng Beijing at Tehran na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa geopolitical na balanse sa buong mundo sa mga susunod na taon. Isang malaking balita mula sa puwersang pandagat ng Estados Unidos, ang USS Georgia, isa sa mga pinakamakapangyarihang submarinong nuklear na may dalang mga cruise missile na tinaguri ang sugo ng digmaan, ay opisyal nang nagtapos sa kanyang huling misyon. Ang dambuhalang sasakyang pandagat na ito ay kasalukuyan ng inihahanda para sa tuluyang pagpapatigil sa serbisyo o decommissioning sa mga susunod na taon. Noong ika-27 ng Hulyo, dumaong ang USS Georgia sa kanyang home port sa Kings Bay, estado ng Georgia matapos ang kanyang huling pagpapatrolya. Ang pagbabalik na ito ay nagmamarka ng simula ng pagtatapos para sa isa sa 4 na natatanging submarinong klase ng Ohio na binago upang magdala ng napakalaking arsenal ng mga guided missile, isang hakbang na tiyak na magpapabago sa estratehikong kakayahan ng militar ng Amerika. Ayon kay Lieutenant Mackenzie Jeffrey Spark, ang tagapagsalita ng Submarine Group 10 ng US Navy, mananatili ang USS Georgia sa Kings Bay bago ito ilipat sa Norfolk para sa formal na proseso ng decommissioning.
Ang pagreretiro sa serbisyo ng dambuhalang submarinong ito ay nakatakda sa Hulyo ng taong 2027 na magiging huling kabanata ng kanyang mahigit 40 taong tapat na paglilingkod sa bansa. Kapansine-pansin na ang schedule ng pagreretiro ng USS Georgia ay naantala ng 1 taon kumpara sa orihinal na plano ng US Navy. Ang desisyong ito ay ginawa upang mapanatili ang kahandaan sa labanan ng militar ng Estados Unidos sa gitna ng tumitinding tensyon sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan ang presensya ng mga ganitong uri ng submarino ay lubhang kailangan upang magsilbing mabisang panakot sa mga kaaway. Ang mga submarinong klase ng Ohio na nagdadala ng mga ballistic missile ay orihinal na binuo ng Estados Unidos noong panahon ng Cold War upang tapatan o pigilan ang banta ng Unyong Sobyet. Sa kabuuan, may 18 ganitong uri ng submarino ang itinayo sa pagitan ng mga taong 1976 hanggang 1977 na nagpapakita ng rurok ng teknolohiyang militar ng Amerika noong panahong iyon. Ang bawat isa sa mga submarinong ito ay nagkakahalaga ng higit sa 3 bilyon at 600 milyong dolyar batay sa kasalukuyang halaga ng pera ngayong taon. Ang napakalaking pondong inilaan para sa paggawa ng mga sasakyang ito ay patunay lamang kung gaano kahalaga ang papel na ginagampanan ng mga submarinong nuklear na pambansang depensa at sa pagpapanatili ng kapangyarihan ng Amerika sa mga karagatan ng mundo. Matapos ang pagtatapos ng Cold War, nagpasya ang Estados Unidos na baguhin ang disenyo ng 4 sa mga submarinong ito. Tinanggal ang kanilang mga ballistic missile na Trident at pinalitan ang mga ito ng mga tactical cruise missile na Tomahawk. Ang hakbang na ito ay nagbigay ng bagong buhay sa mga submarino mula sa pagiging instrumento ng malawakang digmaang nuklear tungo sa pagiging tumpak na sandata para sa mabilisang pag-atake. Ang transformasyong ito ay nagbigay daan upang ang mga submarino ay maging mas kapaki-pakinabang sa mga makabagong labanan na hindi nangangailangan ng nuklear na armasar. Ang USS Georgia kasamang 3 pang kapatid na barko nito ay naging simbolo ng makabagong lakas pandagat ng Amerika na may kakayahang maglunsad ng daan-daang precision-guided missiles mula sa ilalim ng dagat nang hindi napapansin ng mga radar ng kaaway. Ang mga missile na Tomahawk ay madalas na tinatawag na sugo ng digmaan dahil ito ang unang sandata na ipinaputok ng Estados Unidos upang sirain ang mga depensa ng kaaway sa simula ng mga labanan. Mula nung digmaan sa Gulpo hanggang sa mga kamakailang operasyon, ang Tomahawk ang naging pangunahing instrumento ng Amerika sa paggiba sa mga pasilidad ng radar at command center ng kalaban bago pumasok ang mga tropa sa lupa. Ang bawat isa sa mga binagong submarinong klase ng Ohio ay may kakayahang magdala ng hanggang 154 na Tomahawk cruise missiles. Ang bilangan na ito ay mas marami pa kumpara sa kabuuang dalang missile ng isang buong grupo ng mga barkong pandigma sa ibabaw ng dagat. Dahil dito, ang USS Georgia ay itinuturing na isang lumulutang na arsenal na may walang katulad na lakas ng apoy sa buong mundo. At nangalang-apad, ang lahat ng 154 na missile na ito ay maaring ilunsad ng sunod-sunod mula sa ilalim ng tubig sa loob lamang ng 6 na minuto. Ang ganitong bilis at dami ng pagpapakawala ng sandata ay nagbibigay sa US Navy ng kakayahang paralisahin ang depensa ng isang buong bansa sa napakaikling panahon na nagpapakita ng pambihirang husay ng inhenyeryang militar ng Estados Unidos sa larangang ito. Ayon kay Howard Altman, isang kilalang editor ng website ng militar na Warzone, ang kakayahang ito ay lubhang kahanga-hanga. Inilarawan niya ang mga submarinong ito bilang mga multi-mission warship na may malawak na kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi lamang sila basta tagapagdala ng missile, kundi mga estratehikong plataporma na kayang gumanap sa iba't ibang komplikadong tungkulin sa ilalim ng karagatan ng mundo. Pumasok sa serbisyo ng US Navy ang USS Georgia noong Pebrero ng taong 1984 bilang isang ballistic missile submarine. Noong taong 2004, pumasok ito sa dry dock upang sumailalim sa rehabilitasyon at tuluyang maging isang guided missile submarine. Ang mahabang kasaysayan nito ay sumasalamin sa kakayahan ng militar ng Amerika na makibagay sa nagbabagong panahon at banta. Bukod sa mga missile na Tomahawk, ang mga submarinong ito ay nilagyan din ng mga espesyal na silid sa labas upang maglunsad ng mga elite special forces tulad ng Navy SEALs. Maaari rin silang magdala ng mga maliliit na submarino, may tao man o unmanned, na ginagamit sa mga lihim na misyon. Dahil dito, nagsisilbi rin silang sentro ng komunikasyon at pangangalap ng impormasyon sa ilalim ng dagat para sa Pentagon.
Ang natatanging kombinasyon ng lakas at kakayahang magtago ang dahilan kung bakit ang apat na submarinong ito ang may pinakamataas na deployment rate sa buong US Navy. Ang pagpapadala sa kanila sa alinmang rehiyon sa mundo ay nagpapadala ng isang malinaw at matapang na mensahe kapwa sa mga kaaway at kakampi ng Estados Unidos tungkol sa kahandaan at determinasyon nitong ipagtanggol ang kanyang interes. Isang halimbawa ng kanilang operasyon ay noong dumaan ng USS Georgia sa Strait of Hormuz habang nakalutang sa gitna ng matinding tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran noong mga taong 2020 hanggang 2021. Ang paglalayag na ito sa ibabaw ng tubig ay isang pambihirang pagkakataon na naglalayong ipakita ang puwersa ng US Navy ng direkta sa mga mata ng hukbong pandagat ng Iran. Noong Mayo ng taong 2021, hinarang at nilapitan ng mga mabilis na bangka ng Iran ang USS Georgia at ang mga barkong umaalalay dito sa nasabing estratehikong daanan ng tubig. Ang insidenteng ito ay nagbunga ng tensyon na nagpuwersa sa isang barko ng US Coast Guard na magpakawala ng mga babalang putok upang maitaboy ang mga mapangahas na sasakyang pandagat ng mga sundalong Iranian. Ayon pa kay Altman, malaki ang posibilidad na ang USS Georgia ang submarinong nagpakawala ng mahigit 20 Tomahawk missile patungo sa mga pasilidad ng nuclear sa Isfahan, Iran, noong panahon ng labanan sa loob ng 12 araw noong Hunyo ng taong 2025. Bagaman walang opisyal na kumpirmasyon, ang ganitong mga operasyon ay angkop sa kakayahan ng dambuhalang submarino. Sa kasalukuyan, wala pang direktang kapalit ang Pentagon para sa mga retiradong submarinong klase ng Ohio. Bagaman may mga submarinong klase ng Virginia na kayang sumuporta sa mga espesyal na operasyon at may planong bumili ng mas malaking version na Virginia Block 5 na may 40 missile, ang unang barko ng bagong klaseng ito ay hindi pa magiging handa para sa operasyon bago ang taong 2028. Ayon sa mga eksperto, wala pa ring submarino sa kasalukuyan ang makakatapat sa kapasidad ng lumang klase ng Ohio. Sa pagkawala ng USS Georgia at ng iba pang katulad nito bago sumapit ang taong 2030, haharapin ng US Navy ang isang malaging puwang sa kanilang kakayahang maglunsad ng malawakang pag-atake gamit ang mga cruise missile mula sa ilalim ng dagat na maaaring magpahina sa kanilang dominasyon.